Yun na nga ang sinasabi ko na nakakahiya itong nangyari. Apakalungkot natin bilang Pilipino para tayong failed state. Hindi naman siguro, andyan pa rin ang ating mga husgado, magagaling ang ating huwes at abogado. Bakit naman tayo nauwi sa ganito? At tulad ng sinabi mo, kung nangyari minsan, pwedeng maulit. Maintang ulo nila kay Johnny. At ako, nararamdaman ko ang paghihimutok ng ating mga OFW. Ramdam na ramdam ko. Kaya nga, mahalaga itong pagsisiyasat para una, malaman natin kung karapat-dapat ba ang nangyari kay Presidente Duterte at kung sakali maiuwi pa ba natin yan. Ikalawa, kung ano ang magagawa natin para sa mga OFW natin na napipinsala o di kaya na paghahatulan dun sa ibang bansa. Pero yung paghihiganti na babanatan mo rin ng tax, ng yung mga travel tax na sinasabi at yung iba pang benepisyo, wag naman, wala namang ganunan, pambihira naman. Sila na nga nagbubuhay ng ekonomiya natin, sila pa ang uupakan natin, hindi man yata tama yun. Well, naintindihan ko sila to what extent na talagang gagawin nila, hindi ko alam. Pero malaking tulong sila sa ating ekonomiya, sila talaga nagpapalutang na napakaraming pamilya rito, lalong-lalo na sa Ilocos. Kaya alam na alam ko yan. Hindi ko nga alam kasi marami nga nagsasabi, nagalit, bakit nagkaganon. Abay, hindi ko naman sinasadya, hindi naman anti-administration. Inimbita ko nga, puro gobyerno halos wala ang testigo yung kabila. Kung hindi pa nag-video call si VP Sara, wala na yung kabila, sa totoo lang. Kaya yun nga, sana lumahok pa rin sila, sana bigyan pa tayo ng linaw at maisaayos natin ang mga datos at yung mga pangyayari. Oo, ang balita, di ba, yung haka-haka, yung mga kapulisan to, si Senator Bato, Albayalde, di ba, yung, ano yun, Leonardo Danao, sino isa? Kalimutan ko. Hindi, 5 eh. Leonardo Mata Danao. O, tama, 5. And then Bato, oo. Ang alam ko, 5 nandun sa warrant. Pero, chismis lang yun, hindi pa lumalabas. Kaya hindi ako mag-group effort base sa chismis. Isa pa yon, yun nga ang isang dahilan na si Senator Bato nagpaabot na gusto rin niyang lumahok sa hearing at kung sakali may second hearing. Sabi ko, hindi pa sure. At abala ang lahat kung ito ang nangyari sa dating Pangulo, anong mangyayari sa mga kapulisan at sa pangkaraniwang tao kung madali sila ng iba't iba pang warrant. Kasi alam natin na hindi naman ito nag-iisa kundi tuloy-tuloy. Sinagot ko na rin yan. Naintindihan ko naman si Senator Bongo. Malapit na malapit siya sa ating Pangulo at matindi ang kanyang dinadamdam. Ano? Pero para sa akin, sa hinaba ng panahon na nawala yung tatay ko sa ating bayan, nakikita ko na kailangan magsusuko. Dapat ipaglaban pa rin kahit ilang taon yan. Hindi namin nauwi yung tatay kong buhay. Sana ito naman matagumpay tayo maiuwi si Presidente Duterte. Well, para sa akin, at narinig ko si Presidente Duterte, tulad ng ama ko pareho nilang sinasabi, haharap ako sa anumang kaso at pagliliti sa Pilipinas. Pero kapag sa ibang bansa, hindi ko kakayanin yon. Kasi syempre, yung tatay ko, di ba, dinala rin sa US. Ayun. Sabi niya, ayoko. Dapat sa Pilipinas, iuwi ninyo ako, haharapin ko yan. Ganun din ang sinasabi ni Presidente Duterte. Kaya daw niyang sagutin lahat yan, basta dito sa Pilipinas, sa husgadong Pilipino. Sasagutin daw niya at papayag siya malitis. Hindi ako yung abogado niya So, ang nagagawa lang ng Senado in aid of legislation, oversight, kung ginampanan ba ng lahat ng ahensya ang trabaho nila, lahat ng tungkulin ba, ang karapatan pang tao ba na ibigay, lahat yun. At kung kinakailangan, papalitan pa natin ang sistema ng ICC, Interpol, ng Philippine Transnational Crime, at saka nung RA 9851, yung extradition treaty na pagkaluma-luma, sinulat pa ng tatay ko. Maraming batas kasi na palibot dyan Siyempre, happy birthday. Matindi rin yung umabot sa 80 years old at sana makauwi na siya. At higit sa lahat, siyempre, gusto kong pumunta sa The Hague. Kung papayagan ako, dadalhin ko yung cheque na 10,000 pesos. Kasi expanded centenarians, qualified na siya. 80 anyos na. Hindi, biro lang. Wala lang.
Kasi di ba ako nagpasa ng bill na yon, kaya nagbibiro ako, oh, pwede na pala ito. No. Wala. Sabi naman ni Presidente Duterte, wag na kayong pupunta rito. Kung hindi rin nyo balak ako samahan sa loob ng selda, wag na. At hindi rin tayo magkikita.